Good afternoon guys, Simply Mike here. Kasalukuyang 1:30 ng hapon dito sa amin, no? At dito kasama ko si Stinky Dog Star. Stinky Dog Star kasama natin, no? Ngayon hindi ganun kalamig, is I think it's only like -3. So may squirrel doon, kaya na-stuck na naman to. Star, let's go. Good go, huwag ka tumakbo madulas. Yeah, so naintindihan niya yung Tagalog din. Kinakausap din namin ito ng Tagalog, kaya naiintindihan niya. So nandito tayo guys sa bundok. Gusto ko pakita sa inyo yung ice ski. No, like a ski rink. At saka yung yung ski rink. Pwede na, tsaka yung toboggan. May mga tao na doon. Last weekend nagpunta kami, no? Sayang nga hindi ko nakuha kasi Star, let's go, keep going. Dahil hindi ko nadala yung camera, sayang kasi nag-snow. Ang ganda ng last weekend, no? So gusto ko pakita sa inyo ngayon na yung ice rink. Pwede na mag ice skating doon, pwede na rin mag ski. Ang dami na nag-ski last weekend. At saka yung, oh my god, ang dulas. Dito pwede ka mag ano, no? Mag ski rito sa dulas. Ito diadaan, no? Keep going, Star. So ito lang, kung kita nyo, dulas to guys. Pero pala doon ako dumaan sa kabila, no? Pero kaya pa naman. So kung gusto mo siguro mag-skip, pwede rito kasi madulas. Delikado lang, no? Baka magdire-diretso ka rin sa daanan, no? Unless na siguro professional ka. Kasi may mga bakat, no? Na obviously may dumaan dito na nag-ski. So guys, ganito sa amin pagka winter, no? Kasi nakita nyo ngayon sa bundok tayo ng Castor or Beaver Lake. Makita nyo kung ano meron dito guys. Okay, so pagdating namin sa dulo siguro ipapakita ko sa inyo ulit. Medyo madulas, so I'll see you guys, ha. Okay, bye. So nandito ulit tayo, malapit na tayo, no? Sa bungad na tayo ng bundok. Malapit na tayo makapunta rin sa gusto kong pakita, no? At talagang sadyang madulas dito. Yun yung last time na nakita ninyo dun sa Alex's Neon. Meron dong yung sinabi kong musang, no? Tagalog yun. Bali musang sa Pilipinas meron, no? Family siya ng whistle, no? Ang pinakamaliit nila is yung stoat na tinatawag, no? Sa England marami yata nun. Dito sa Canada meron din. Yung nandun yung ferret ang tawag. Tapos yung isang mas malaki doon, mink. Tapos siyempre meron sa Africa yung honey badger. At saka yung pinakamalaki dito sa I think Alaska, yung wolverine, no? Yun yung pinakamalaki. Predator sila, no? So yun yung gustong-gusto kong alagaan. Naghahanap kami ngayon ng pwedeng i-adapt, no? Siguro isa or couple siguro, dahil madali lang naman siya i-maintain. Tapos maganda rin mapakita sa inyo. Maganda mag-alaga, may alaga kang ganun. So naghahanap kami, siguro pupunta ako ng one of these days sa SPCA Montreal, dito sa may Jantalon o sa ibang lugar na pwede kong puntahan. Maghahanap ako, no? Kasi nandun sa private yun, medyo may presyo siya, $650. Ngayon, eto dami na nag-skate guys. Ngayon, pag nagpunta kayo sa mga SPCA, yung mga hindi private, is ang pag-adapt ata is only $100. Siyempre bibigyan mo lang pagkain, yung cage nila. Kailangan may cage sila para pagka wala kayo sa bahay, nakakulong siya, no? Mahirap pakawalan lang. And then ang pagkakaintindi ko, most of the days they sleep for 18 hours, and then
4 hours playtime. So ang pagkakasabi ron, mas maganda kung mag-aalaga ka ng dalawa para silang dalawa na lang maglalaro. Kasi pagka isa lang binili mo, more likely ikaw yung, o most likely ikaw yung makikipaglaro sa kanya. Kasi very sociable animal siya, no? Parang mga aso, di ba? So kailangan ialaro mo. Although kahit naman may dalawa, maganda pa rin na laruin mo para makilala mo. So yun, gusto mo ng mga bata tsaka ni Mrs. din. So naghahanap kami, no, na ito na mga asan to, ilan ang hilay. Stop, relax lang. Ayan, so ito, pwede na mag-ice skate, guys. Ang ganda na, oh. So siguro baka this weekend mapakita namin, no, makapag ice skate. Star, you wanna ice skate here? Hindi ata pwede aso, no? So ayan, guys, oh. Okay din siya, oh. Ikot-ikot, no? Tapos pagka cruise bus may music, yun tayo, patay. Ngayon wala pa, so it's perfect na. Yeah. So galing, no? Ayun, yung toboggan na sinasabi ko, nandun, nakikita ninyo sa palaging yun. Ayan, no? Ang dami na, may active na, no? So inaayos na nila. Pwede ka na magpatobogan doon. Ibig sabihin, magpadulas ka mula sa taas ng bundok pababa. Safe na, no? Kasi lagyan nila ng fence. Kasi kung walang fence, baka magdiretso ka doon sa bundok. Oh, you wanna sit here? Oh, there you go. Papahinga si Star. Siguro nabugnot, no? Okay, let's go. Huwag ka tumakbo, Star. Okay, relax lang. So, asan to pagka naiinit, eh. So pasyal namin kay Star, right Star? Pasyal natin sila. Yeah. Sabi na naman niya, ano naman yung diadaldal mo dyan, no? Tataka na naman siya. Kinakausap ko na naman yung camera. Hindi pa sanay si Star, eh. Right? So ito nga kalagayan dito sa bundok, no? Pagka winter. Yeah, although pwede ka na rin mag-ski, no? Saka may mga snowman silang ginagawa rito, no? Pwede ka na mag-ski rito. Actually daan tayo doon sa diadaanan nila sa yung daan ng ano, mga nag-ski. Ito ang depart. Ito ka mag-start, no? Yeah. From here though, ayan, oh, may mga bakas na nag-ski. Yan. Daanan natin. Yan, precious tayo. Yung business niya, stinky daw. Let's go. So, kami na nag-ski rito, guys. Yeah, napakaganda rito, no? Na kahit winter, buhay na buhay itong bundok na ito kasi ang daming nag-ski. Tsaka po pasyal. Kaya nga sayang yung last weekend, no? May nakalaro siyang dalawang husky rin, no? Nagtatakbo sila, no? Pinakawalan namin dito. Hindi ko nakadaling camera, sayang. Tsaka parang gusto kong bilan ko siya ng ano, ng tawag doon, sled ba yun? Para panghila, no? Para hilahin niya ako, nakasakay ako ron. Kasi yung sa babae no nakaraan, meron siyang ganun doon sa aso niya, yung husky na isa. So takbo yung husky, no? Mas maganda yun para mapagod si Star. Bibit-bitin ko lang papunta rito. Mukhang hindi naman siya mabigat, eh. So tapos nakakamera tayo. Yeah. Yeah, so ay. So may snowman na punggok, no? Yun, no? Ako lang kung nakikita nyo sa snowman na punggok. So ngayon medyo hindi na magalong kalamig, no? -6 na.
So yung aso, hindi ko na siya nilagyan ng boots kasi hindi naman ito lamigin eh. Problema lang yung sa paa niya, sa paws. Kaya nilalagyan namin ng boots. Kasi yung mga nilalagay dito guys na asin, naglalagay sila ng salt, malalaki tsaka matulis. Masakit sa paws niya. At yung lamig ng semento iba eh, no? Ibang klase, parang lumidikit siguro yung balat niya, nasasaktan ng aso. Although kung puro ganito lang, kahit sobrang lamig, kayang-kaya niya, no? Pero siyempre maglalaya, no guys, so, nag-i-ski na. Ayan, kasi bundok to eh, no? Ayan. So summer, spring, fall, winter, buhay itong bundok na to. Marami nagpupunta rito. Yan na naman ninyo kung gaano kalawak, no? Yeah, we keep going para ma-experience nyo rin, no? Lalo doon sa pinuntahan namin sa Mount Tremblant, maganda lalo ron, no? Pagka winter. Medyo nung pumunta kami ng huling pinakita namin, sayang, medyo wala na yung sinakyan namin na cable. Usually sumakay kami ng cable mapunta doon sa taas ng bundok. And then meron pang isang cable na sasakyan pataas. Ginawa namin ng anak namin, pero that time hindi pa ako nagbablog, last summer yun eh. Hindi pa ako nag-umpisa mag-vlog, kaya hindi namin nakapakita, no? Tapos nag-cart kami pababa, papuntang pababa ng bundok. Sayang, no? Mali nyo maulit ulit. Yeah. Yeah, so you never know, di ba, kung saan tayo pwede pang mapunta, no? Pero dandahan lang. Gusto maipasyal pa namin kayo ng marami. Yeah. So yun nga, tungkol dun sa whistle, dun sa fair, nag-arap kami. Gusto ko siguro mag-adapt nun, no? Para mag-alaga. Ganda rin yung may alaga akong gano'n, no? Tsaka maliit lang siya, so mahihina lang ako sumo sa pagkain kasi nun eh. Dahil fair, kahit couple pa. You know, healthy naman yun. Pero although ang lifespan niya, yung pinaka-healthy is 12 years. Mostly, yun na yun, ano? Mostly, iba 5-6, you know, iba 5 years or 6 years old, nawawala na. So maikli lang ang lifespan niya. Bira yung 12 years old dun sa yung ferret na yun. So hinahanap ko rin yung baka yung mas maliit, katulad ng stoat, yung pinakamalit. Meron ding mink, parang kasi laki din nung ferret na yun. Maganda rin may alaga ka sa bahay na gano'n. Libangan mo rin yan, no? Yeah, let's go. Yeah. So dito yung mga you wanna say hi? You wanna say hi? So sister, gusto niya, may nakita siyang aso na gusto niya siguro laruin. Yeah. Mukha na mababait eh, papalapit dito yung aso. It's nice? Sometimes. Is a female? Female or male? He's a male. It's a male. How old is your dog though? 4 years old. But 4 years old. They'll try to bite. Okay. Okay. Oh, because she's a female though. And so be nice. Be nice. Okay. I don't know. Okay, maybe she's not sure. Maybe Eh? not. Yeah, I can see that. Okay, brother, thank you. Okay, sayang, no? Mukhang ninervous yung aso. Kinakagas si Star. Star, dito tayo, Star. Kinakagas si Star, no? Kaya usually mabait daw yun. Pero kasi maraming aso ninervous kay Star eh. Siguro very intimidating kasi yung breed dito, no? Husky tsaka German Shepherd. Kaya yung iba na intimidate kagad sa kanya. Although she's very nice, well socialized tong aso to, tsaka trained. You know, pinapakulang ko nga rito yung babalik eh. Trained siya. Pero syempre kung matapang yung isang aso na, you know, eh, syempre hindi naman niya hayaang aawayin din siya, no? Lumalaban siya. Pero hindi naman siya nakagat eh. But she tried to pin it down, kung just to let him know na I'm the dominant, you know, kayang-kaya kita. So she will pin down, but she don't really bite. Yeah, that's how good she is, no, Star? Because she don't really bite, right? There you go.
So ito yung tobogan, may mga pamilya na nga nandito ay nagpapadulas guys. So katulong bili ko ng tube, tama-tama dito yun no. Baka this weekend eh padala dito. Kaso walang problema dito, walang fence sa dulo. Kailangan kaya mo i-guide dyan kasi yan, baka mapunta sila doon sa tubig. Although hindi naman. Okay, 5 sila doon sa tobogan. Wow! Ayan guys, so okay. So hindi sila pupunta sa tubig, no? Yun yung pinaka-end. Yeah. So gagawin nila, akit sila ulit dito. Mapapadulas sila ulit. Yeah, we keep going, sir. We go up. Yeah, yes, daw. Sabi niya. Sabi niya, yes, master. Yes, lolo. Sabi niya. Apo ko na to eh. Anak to ni Arvin eh. Si Arvin ang tatay nito eh. So, ito yung una kong apo. Yeah. So, ito yung tobogan. Diretso yan guys. So, pababa hanggang doon. Yung isa sa kabila may fence. So yung dala mo yung tube na gano'n sa Costco guys. Wala kung may taga Montreal na nanonood dito no. Tama-tama yung sa Costco na tube. Mas safe yun. Mas madali maneuver. Tsaka protected ka rin kasi bilog eh. Diba? Tsaka malambot siya. So mas safe yung tube na yun nasa Costco. Ganda nung last Saturday talaga hindi ko nadala yung camera kasi daming tao dito nun. Tapos nag-i-snow pa. Parang ganito tsaka hindi ganun kalamig siguro. Parang 0 degrees lang no? Dito namin sila pinatakbo eh. Yung husky pinaglaro namin sila. Malamig din sa kamay. So dire-diretso lang no? Ngayon less ang tao kasi ano ba araw ngayon? Huwebes lang ngayon no? Guys, Huwebes na lang. So yung mga pumunta rito syempre yung mga gusto mag-exercise daw. Kung wala kang gagawin sa bahay, halimbawa wala kang work na yun, off mo, then mapunta ka sa ganito no? Nature. Napakagandang huminga sa nature no? Sa mga puno. Parang pagkakaintindi ko guys na pag nasa forest kang ganito hindi polluted no, wala ka doon sa mga maraming sasakyan. Parang merong yung mga forest, yung mga puno o yung mismong forest nag-release ng magandang chemical para sa katulad natin na pag nahinga natin yun parang anti-cancer pa no? Nakakatulong siya sa immune system din. So kaya dito taon dami nagpupunta sa ganito pag may time sila naglalakad sa forest ano, kasi napakaganda nito sa health mo. Yeah. So nalaman ko yun no, na nagre-release ang forest kasama yung mga puno na yan ng anti-cancer. Ako nakalimutan ko yung tawag sa chemical. May nana ako sa tandaan nakalimutan ko yung tawag dun. So kung nasan man kayo, kung may mga parang bundok dyan, kaya lalo doon sa mga probinsya no, dito o kaya sa Pilipinas, wala masyadong sasakyan o pollution ng mga factory. Napakaganda pumunta ron kasi napaka-healthy sa'yo maglakad sa mga ganun lugar. Kaya ako madalas ako naglalakad din sa bundok. Once I get a chance to walk around, napupunta ako sa ganito no, sa mga bundok. Kasi nga dito tayo para dito tayo sa kabila. So yun, maglakad-lakad kayo, lalo na sa mga hindi polluted na lugar o yung hindi mataas ang pollution katulad sa Metro Manila, sorry no? Yeah. Yung mga probinsya
mapuno. Yan, napakaganda niyan guys. Napakaganda sa katawan mo niyan, no? Yeah, so dito mapasalamat kami sa gobyerno, may ganito, no, na bundok. Napakalaki nito guys. Actually hindi pa namin naiikot lahat to, no. Napakalaki nito. Although marami na rin kami napuntahan dito, pero hindi pa lahat kasi sobrang laki nito. Pagkakasabi ng anak ko, kasi marami na rin silang napuntahan, takes maybe 4 hours para maikot mo yung, or maybe more, I think, you know, kung sa dulo-dulo. Yeah, kasi dito sa kabilang side, pag doon ka naglakad papunta rin sa dulo doon, ang baksak mo doon, downtown na. Napuntahan ko na yun, no? Last summer, ilang beses na. Kasi pag naglalakad kami kahit summer, 3 to 4 hours, ano? Pag naglakad kami yan, kahit ngayong winter, you know? So ngayong araw na to siguro 3 hours ang lakad namin. Kasama ko to, talagang long walk to guys, oh. Yung mga lug. Yan, ewan ko lang kung nakikita nyo, no? Yan. Pasong tuloy. So star. Ayun niya masyadong natatahan, no? Gusto niya lakad ang lakad, which is good. Yeah. Ako din naman kasi nang gusto ko lakad ang lakad. So wala kami masyadong pahinga, diretso 3 hours kami ngayon. Basta naglakad kami guys, 3 hours, no? Minimum na yun 2. Talagang long walk. Una-una kailangan din itong aso, yung ganito malayong lakad. Sa umaga naman kasi naglalakad dito si ano, yung tsahin ko. Masipag din yun tuwing umaga yun, non-stop. Ako naman sa hapon, once I get a chance, lakad ko sa hapon na matagal. Kaya pagka talaga may time, no, huwag na just that squirrel, no, puntahan niya sana yung squirrel na nakabulogta. Inaamoy ko sa inyo amoyin. So yun nga, ang dami naglalakad. Yeah, so tandaan nyo guys, maglakad kayo sa mga lugar na mapuno. Napakaganda sa health nyo yun. Yeah, tsaka galaw-galaw, no? Maniwala tayo sa pag-exercise guys, yung pag-build ng muscle natin. Kasi nakakatulong yun sa diseases, no? Panlaban sa mga defense, panlaban yun sa defense sa katawan nyo, yung pag-build ng muscle. Kasi kung less muscle kayo, more likely na magkakaroon tayo ng mga diseases sa katawan. Tapos we tend to eat too much, ano? Maraming tao ngayon, we tend to eat too much, tapos hindi tayo nag-exercise, no? Kaya yung weightlifting na sinasabi ko nung nakaraan, napaka-importante nun. Ito cardio, no? Napaka-importante rin, diba? Kaya ako ina-alternate ko rin, you know? Regular din nag-weightlifting pa rin ako hanggang ngayon. 50 years old na ako guys, pero I feel good, I feel young, you know? Tsaka yung tamang diet din, no? Whole food, karne, tsaka yun, ano yung grass-fed na tinatawag, no? Na baka, lamb, yan, number 1 yan. Pwede rin ng baboy, manok, unless na native, ano? Huwag yung poultry, kasi ang daming hormones no na nilalagay, tsaka kung ano, kung maaari native dyan sa Pilipinas, no? Siyempre sa isda, yung maliliit na isda guys, katulad ng tuna, tsaka yung mga dilis, kasi high in omega 3. Napakaganda sa brain nyo yun, omega 3, tsaka sa puso, no? High in omega 3 yung maliliit na isda. Yung malalaki isda ang problema, napakataas sa mercury guys, at tsaka yung tawag natin na plastic, kasi polluted na ang dagat natin, ha? Marami ng plastic. So yung tawag na microplastic na nakakain ng isda, no? So yung malalaki isda, napaka-delikado. Tsaka yung mga farm fish, katulad ng salmon, daming ganun, bangus, tilapia, yung mga fina-farm, napaka-delikado nun guys, ano? Kung iwasan nyo yung ganun. Katulad yan, di rin ako doktor, pero siyempre
pinag-aaralan ko rin yung ganun pag may chest, ano. Hindi naman ako doktor, pero nakikinig din ako sa mga nag-aaral nito, no, para maintindihan ko. I'm just trying to share. Siyempre kung di naman kayo maniniwala, it's okay. No, I'm not forcing anyone, pero I'm just trying to help, no, para healthy. So yun nga, napaka-importante na gumagalaw tayo, yung katawan natin, no, palagi. Napakaganda sa katawan natin. Tsaka don't eat too much, lalo na kung di naman tayo nag-exercise. We eat too much, like 3 times a day, delikado yan, no. Kumari, 2 o 1 beses lang, o 2 beses, okay yun, kumain. Tapos in between mag-exercise tayo, no. Unless na ang trabaho mo is very sa construction, yung lakad ka ng lakad, okay yun, exercise na yun, no? Maganda rin yun, diba? So we promote good health, diba? So I'm just trying to share, no, para healthy, diba? So yun, napaka-healthy nung sardines na yan. Tsaka kakain tayo ng sardinas, no guys. Yung nga pala, yung sa Pilipinas marami dyan yung sa dilata, no. Pagka yung sardines may oil, huwag nyo kainin yung may oil. Iwasan natin yung maganda tayo yung sardines in water, yung sa tubig lang. At saka yung tubig no, napaka-healthy, high in omega 3 yun. Kasi yung langis na nandun sa ano, hindi healthy yun. High in omega 6 yung mga oil na nandun, no. So mag-iingat din tayo sa paggamit ng mga canola oil, soybean oil, vegetable oil. Huwag tayong gagamit ng guys. High in omega 6 yun, hindi healthy sa katawan natin yung gano'n, no. Dami ibon dito guys, ha? So start. So ito guys, so may mga meron tayong mga square dito. Star, no, tinan mo si Star, gusto niyang ihantay. You can't even catch that star. Let's go. So yun nga, ingat sa mga oil na ginagamit natin, no, na panluto dyan sa Pilipinas, no, o kung saan man. Pasensya na, no. Siyempre naghihintay si Star, gusto niya. Kaya na siguro yung mga usually squirrel. She's going crazy about it. Now let's go. Huh? That's a well-trained husky. Oh yes, but he wants to eat them. Oh, I'm sure. That's for sure. Yeah. Yeah. Sabi niya is a well-trained husky, guys. So, ano naman, no, he's trained, pero pagdating sa prey, he likes to hunt. Kasi no summer, no, nung dati nakahuli na to ng ilang groundhog, no? So gusto niyang habulin yung groundhog, gusto niyang habulin yung squirrel, o kahit nga ngayon ibon, no. Kasi pag may groundhog, yun ang pinupunti rin niya, kasi malalaking daga yun guys dito. Groundhog ang tawag namin, matataba na, malaki squirrel yun. Daga dito yung rodent siya, di ba? Family ng rodent, yung groundhog. Yun ang gusto niya, hindi nga pinapasin yung squirrel pag wala na yung groundhog, kasi nag-hibernate yun, parang bear din, no? Nag-hibernate sila, wala na. Kaya ito pinupuntihan niya yung mga squirrel, although hindi niya mahuhuli ito, mabilis to eh. Hindi katulad ng groundhog. Hindi katulad ng groundhog na, you know, pinuhuli niya. So let's go. Yeah, I know, we're coming back. So yun nga guys, stay healthy, no? Stay healthy. Gumalaw, mag-exercise, huwag masyadong kumain, lalo na kung hindi naman nag-build ng muscle, nag-weightlifting, no? Mag-iingat sa pagkain natin. Whole food palagi, no? Babalik na naman ako ron, no? Whole food palagi, kumari. Siyempre yung karne, gulay, tsaka prutas. Iwas-iwas tayo sa mga dessert. Okay na yung fruit sa dessert, no? And then pag kumari, pagkatapos kumain guys, ito napaka-importante, no? After yung meal, maglakad tayo. Huwag tayo humiga, matulog, no? Maglakad tayo kahit na 20 minutes lang. That's good enough. Yeah. So maglakad tayo.
20 minutes every after meal, maglalakad tayo, you know. So yun, so let's try build muscle, guys, you know, para hindi tayo under muscle. Pag under muscle, mas marami yung taba sa katawan. Yeah, ayun, mag-exercise. Kahit anong exercise dyan sa bahay, gawa ng paraan, di ba? Kung wala kayong mga weights, kahit mag-push up kayo, mag-squat, anything na mabibuild nyo yung muscle nyo, no? Tapos after meal, maglakad tayo. Yeah, huwag yung higa kagad. So lalo kung di nag-exercise, no, huwag masyado kumain, guys. Ingat. Saka malapit na Pasko, Merry Christmas sa inyo. Yeah, sana yung sasabi ko makatulong sa inyo, no, it comes to health wise, you know. Yeah, basta talaga kung lahat tayo healthy, no. Yeah, so yun yung mga topic, no, na pwede kong ma-share sa inyo na matagal ko nang ginagawa, you know, so I'm just trying to help out. Tsaka yung pag-adapt ng ferrets or stoat, nag-aarap ako, no. Maganda rin yung may mga ganong alaga ako. Yeah, katulad dito, ha? Pag naglalakad ako, may kasama ako. Yeah. Ang tibay sa lamig to, tsaka sa kailang oras ako maglakad, no? Kayang-kaya niya. Ganda rin ng bike na to, oh. Oo, kakaiba, oh. So madulas. Nakaganda itong lakad na to, guys. Hindi natin ka nang meron dito. Ito, may butik dito, Le Café du Chalet Saint-Ouvert. So bukas na rin yung butik tsaka cafe, no? Ito yung meron sa loob niya. So may bilihan ng cafe dito tsaka butik. Yeah. Kaya kahit nga pala sa atin, no, yung matatanda, dapat talaga may exercise pa rin sila, no? Siyempre mag-ingat lang, no? Baka matumba sila, lalayo ng gusto, no? O gaya ang nakaupo, nakahiga lang yung matatanda, no? Halimbawa, mga senior citizen, so importante rin gumagalaw sila kasi hindi healthy talagang hindi rin sila gumagalaw. Dagdag lang yan, guys, dagdag lang. Yeah. Anyway, guys, dito busy ngayon dito sa lugar namin, no? Papauwi na kami ni Star. Let's go, Star, let's go. Keep going, let's go. So ito ngayon yung Golden Age, no? Sa ganitong oras, marami nag-uwian, no? Sa hapon, I think 3:30 na, no? Last stress. So karamihan nag-uwian na ganitong oras. Paano makita niyo kung ano yung nangyayari dito? Yung mga tindahan, yeah. Pero kami sa ilakad ko kasi susundo pa ako doon sa bunso. Tapos ito, tapos bukas sa last day nila, kaya tuwan-tuwa yung bunso ko. Then nakabakasyon kami ngayon, no? Buong December, no? Nakabakasyon, hindi naman buong December, aming kalatin December, starting tomorrow. Last day niya sa school, nakabakasyon kami. So Korean barbecue, guys, muna mi pwede rito. Tapos Subway, A&W, kinakainan din namin. Paminsan-minsan lang, no? Tsaka Premier Mosong, diyan ka makakita ng mga tinapay at saka dessert. Pumili ka sa tinapay at saka dessert. Or coffee lang, no? Coffee tsaka isang croissant, no? Cheese croissant, okay na, no? Maganda na yun. Ito, Hotel Terrace Royal. Kung gusto nyo pag nagbakasyon kayo dito sa Canada, yung mga taga Pilipinas, Hotel Terrace Royal dito sa Golden Age ang ano nyo. Ito sa Hubert, dito kami madalas kumakain, no? Yung nakikita nyo, St. Hubert. Napakasarap kumain dyan, no? Yung pork ribs, steak, tsaka manok. Napakasarap kumain dyan.
So ayun guys, malapit nang wakasan tong o tapusin itong vlog. So salamat ulit sa mga nanood nyo at saka nung sa ibang vlogs ko, no? Salamat, appreciate. Okay guys, okay, bye.